Let's start with this inflation data. I'll share my screen para makita nyo naman, no? Kung ano yung galawan. Ayan. Kita nyo guys, oh. So, sinabi dito, umakyat po yung inflation rate from 3.8 naging 4.2. Kung titignan ko siya sa perspective ng ordinary traders, konti lang naman ang inakyat. Di ba? Okay lang. Kung parang nangyari, nagkaroon lang tayo ng kaunting breakout dito sa, yan, sa ganitong level. So, hindi pa siya panicking, di ba? Pero, kung sa perspective ka ng long-term investor, or sa perspective ka ng macro analyst, you will sound the alarm. Bakit? Kasi that is already a bad sign na tumataas po yung inflation due to the war in the Middle East. Yun talaga po ang point dyan. Okay? Kung macro analyst ka lang. Siguro kung ang tingin mo, you are a trader na short term lang, nakatingin ka lang sa chart ngayon, iniisip mo, wala lang yan, di ba? Parang, ano lang yan, you can say, flop lang yan. Magre-reverse lang yan. Okay? Pero pag long term ka, ano yung next asset class na pwedeng mag-shift yung position niya? Aling asset class ba ang magbe-benefit during high inflationary environment? But tignan naman natin yung detailed version yan. Dito po yan sa BLS, no? US Bureau of Labor Statistics. Ayan ha, bagong release lang po ito, mainit na balita. Consumer Price Index Summary. Ayan, di ba? Konti lang naman ang inangat. Kung nakikita nyo naman, between April, May, o sabihin na lang natin, di ba? Simula na yun nung nakagera, March, April, May. Tignan nyo kung ano yung naging difference, di ba? Hindi naman all items, okay? Ang pinaka-spike talaga niyan nung March. Pero makita mo naman, April and May, nag-subside eh. O pagkain, tignan mo naman, di ba, nung March, April, May, di nga tumaas yung pagkain, bumaba pa nga eh, di ba? Food away from home, yan yung mga nagte-take out, di ba? Pansinin ninyo, hindi naman tumaas yung pagkain. Di ba? Punta tayo sa energy. Ayun. Nandito yung milagro. Bakit? Di ba? Understandable nung gera, 10.9. Bumagsak nung April, di ba? Nung bumagsak na yung oil. Then ngayong May, ayan, lumipad lang ng kaunti. But, kung titignan mo sa data, kung nakikita mo yung mga energy commodities, pati yung fuel oil, ang laki ng inangat nila nung March. Pero, pansinin ninyo, to tignan nyo. O, di ba? Pansin nyo, bumagsak po yung presyo ng gasoline at ng fuel oil po nung April. Pero nung May, umangat lang po yung gasoline. So kung parang sa grades mo, ito yung nagpahatak. Ito yung naghatak pataas ng inflation rate ngayon. It's the gasoline. Kasi kung titignan mo naman, kuryente, di naman tumaas eh. Utility, di ba? Yung iba, tignan mo naman, di naman tumaas. Therefore, we conclude guys, na sa ganitong panahon, hindi pa talaga fully break out yung inflation rate. Umangat lang talaga ang inflation rate ngayon sa US, it is due to the gasoline prices. Doon po yun lumipad. But it doesn't mean we are entering into hyperinflation right away. Guys ha, ganito yon. When analyzing the markets, marami kasing nabibiktima. Akala nila guys, yung nakita nilang numero sa balita, no, yung headline news, yan na po yung paniniwalaan natin. Hindi. Kasi, pwede pala, yung number, o yung headline number na lumabas na yon, ampaw pala yung laman. Nagets na yung point ko, guys, ampaw. Wala siyang malalim na foundation. Kasi kung tumaas lang naman ang inflation, dahil sa oil, dahil sa gasoline, pero yung ibang components ng CPI like clothing, housing, kotse, pati ibang mga bagay-bagay hindi naman tumaas.
nag-deflate. So, ano ibig sabihin nito? I cannot call it right away a hyperinflation environment. Kaya guys, alamin niyo yan kung ano yung magiging pananaw ni Kevin Warsh. Kasi nasa kanya na po ang beat, di ba? Nasa kanya na yung bola. Kahit ma-release yung PPI ngayon, it doesn't make sense kasi bakit? Na kay Kevin Warsh na po ang beat. Hawak na yung beat. Kaya itong content ko na ito ay galing po rin ito sa ating community, di ba? Sa WizKid Trader community. So ano pang hinihintay ninyo, di ba? Para malaman nyo kung ganito paano mag-analyze. Link in our comment section down below. Makikita nyo po yan. Diba? Para masama na kayo sa ating community. Diba? Antayin ko kayo ha sa ating community. Kasi hindi lang ito yung matututunan ninyo. See you guys. Abangan ko kayo ha. Bye-bye.